So yan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, kahit na medyo gabi na ngayon ay napagawa po ako ng content kasi meron po akong nabasa na balita na sobrang interesting para sa akin at nagkaroon po ako ng mood na gawan ito ng content kasi parang ayokong ipagpabukas pa to. So mga kababayan, kasi alam naman po natin no na itong India po ay medyo bad trip na rin po sa China because meron pong mga namatay na sundalo noong 2020 dahil po sa isang disputed area sa may bandang Kashmir. So itong Kashmir po kasi mga ka-Streetwise, ito po yung teritoryo na pinag-aagawan po ng India at saka China. So dahil nga po sa territory dispute po na yan ay meron pong namatay na 20 na sundalong Indiano. So dahil nga po dun mga kababayan, no, dun po natin malalaman yung pinakahugot ng India kung bakit nila ginawa ito. Okay, so ito basahin na lang po natin dito. No? So ang sabi po dito sa balita from Wion ata pag-pronounce ito eh. Okay, India offers 7 helicopters. So 7 no 7. 7 helicopters to enhance Philippine Coast Guard's rescue and humanitarian capabilities. So ang gusto po ng India, nabigyan po tayo ng 7 helicopter at ilalagay po ito sa Coast Guard. So mga ka-Streetwise, no, ang unang tanong ko kasi kaagad dito mga kababayan, bakit ito yung mga bagay na hindi po nagawa ng pinakamagaling at pinakamahusay na presidente na si Digong? Hindi nga, di ba? Kasi sabi ng mga DDFs, ay si Digong ang pinakamagaling na presidente. O, kung pinakamagaling palang presidente si Digong, bakit hindi niya nagawa na ipaglaban po yung West Philippine Sea? And then, may mga ibang bansa naman po pala na kaya tayong suportahan kasi alam naman po natin na sa ngayon ay kulang pa po tayo ng kapasidad at saka ng pwersa para po makapag toe-to-toe sa China regarding nga po dyan sa West Philippine Sea. Okay, ang dami ko na sinabi kaagad, no? So continue muna natin ang balita. So sabi dito, in a move aimed at strengthening bilateral relations and boosting the capabilities of the Philippine Coast Guard, the Indian government has offered at least 7 helicopters to use in the Philippines rescue and humanitarian efforts during disaster. So isipin nyo lang yun mga kababayan, no, na kung sakali nga na magkakaroon tayo ng resupply mission, pwede pong gamitin ng Coast Guard yung mga helicopters po na to papuntang BRP Sierra Madre, di ba? So, continue lang natin, no? Kasi interesting kasi ito eh. Kasi po, mamimekos-mekos po dito yung China. Okay. The deal is still under discussion between the two sides. This offer was discussed during a courtesy call between Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. and Indian Ambassador to the Philippines, Shambhu Kamaran last week. Okay. Continue pa natin. According to a Philippine press release, President Marcos emphasized the importance of building up country's capacity, our capabilities in terms of our Coast Guard. In term to our, of course, the search and rescue, which is always primary consideration. Okay. So mga ka-Streetwise po kasi, di ba kung maalala po natin, no, na itong Japan ay magbibigay din po sa atin ng barko para po sa Coast Guard. And then itong India ay magbibigay din po sa atin ng helicopters para din po sa Coast Guard po ng Pilipinas. So ang punto ko dito mga kababayan, kung dati nung panahon nga ni Digong ni Digong, takot na takot po yung mga Pilipino na ang sabi nga ng narrative ng mga DDFs, di ba, na ay wag kayo magpapapunta diyan ng Navy. Di ba? Huwag kayong maging masyadong agresibo sa West Philippine Sea kasi gigirahin tayo ng China. So mga kababayan, sobrang agresibo na nga po natin unti-unti Hindi tayo naging agresibo ng biglaan. Unti-unti na po tayo nagiging agresibo sa West Philippine Sea. Pero asan po dito yung sobrang katangahan na naratibo po ng mga DDS na gigirahin tayo ng China? Wala, di ba? Kung maalala nyo nga mga ka-Streetwise, di ba, nung nakaraang linggo ata yun, nagpadala na po ng Navy itong si PBBM sa Scarborough Shoal. Wala naman nangyari, di ba? Oh, takot din po kasi yung China.
Takot na nga yung China, pagkatapos takot pa si Duterte sa China. So ibig sabihin nun, si Duterte takot sa takot, di ba? Takot siya doon din sa takot, parang ganun. At least you get the point. So continue pa natin, no? Sabi pa dito, the Indian envoy Shambhu Kamaran highlighted the ongoing discussion between the Indian government and the Philippine Coast Guard and the Department of Transportation. Kasi nga po, yung Philippine Coast Guard po natin ay parte po ito ng Department of Transportation. Hindi siya military. Okay? Regarding the supply of 7 helicopters for the agency's maritime search and rescue operation and humanitarian services. Okay? The discussion is going on very well. Kamaran said, the Coast Guard is very interested. Syempre ba naman, bibigyan ka ng libre, hindi ka magiging interested. At ako, naniniwala ako mga kababayan na kaya nga po ito ginagawa po ng India sa atin. Kasi nga po, sobrang bad trip na rin po talaga sila sa China. Continue nyo lang po itong video na to at i-discuss din po natin yon. Okay? Continue, no? They've flown the helicopter. I would request your consideration because that would be a very positive program. Okay? So mga kababayan kasi, so ito na. Okay. Kasi malamang sasabihin na naman ng mga ibang DDFs dyan, ay malamang merong kapalit yan, malamang bla bla bla. Mga kababayan, tandaan po natin, pagdating po sa geopolitics, palagi pong gamitan yan. Gamitan lang po yan. Base naman po kasi sa mga balita po na nabasa po natin, wala po akong nakita kung ano yung magiging return ng Pilipinas diyan po sa mga helicopters po na yan. 'Di ba? For example, 'di ba yung Japan, 'di ba? Merong bilateral agreement. So give and take po 'yan. And then itong India po naman, ngayon, abangan po natin yung mga developments kung ano yung magiging kasunduan dito. Para po sa mga helicopters po na to. Pero sa mga nakita ko lang po mga kababayan, wala pong hinihingi ang India na kapalit. Kasi nga po mga kababayan, no, ito papakita ko sa inyo ulit. Yan. Ito po ay nabalita noong June 16, 2020. Ang sabi dito, India-China clash. 20 Indian troops killed in Ladakh fighting. Okay. So, katulad po ng Pilipinas, ang India din po ay meron din pong territorial dispute sa China. Kaya nga doon sa mga gago na mga DDF, especially itong si Mr. Sasot, na sinasabi na walang problema sa China, di ba? Parang si Harry Roque, di ba? Na ang China mababait, ang China kaibigan natin. Pero bakit tinatago ng mga putang inang mga to? Pasensya na sa word, no? Bakit tinatago ng mga hanayupak na to kung gaano kagarapal itong China? Kasi una mga kababayan, ang China po ay mayroong territorial dispute po sa Pilipinas. Meron din po ito sa Japan. Meron din po ito sa India. Meron din po ito sa Bhutan. Meron din po ito sa Nepal. Meron din po ito sa Russia. So halos lahat po ng mga bansa na nakapalibot po sa China, meron po silang territorial dispute. At sobrang agresibo po nila. Kasi nga po mga kababayan, ito nga po yung balita, no, pakita ko na lang ulit. 20 na sundalo po ang namatay dahil po sa territorial dispute po na yan. Diyan po sa India at saka sa China. So continue muna natin dito, no. So ang sabi dito, it added that 17 Indian troops who were critically injured in the line of duty, so sundalo ito ng India, and died from their injuries, taking the total that were killed in action to 20. So 20 sundalo po ang namatay. At saka mga kababayan, ang sagot dito ng China, ito yung sagot ng China, no? China did not confirm any casualties. So ibig sabihin nun, wala pong ni-report yung China na may namatay sa kanila. But accused India in turn of crossing the border onto the Chinese side. Yon. So dahil nga po nag-cross ng border yung Indian troops, pinatay po sila ng PLA, People's Liberation Army po ng China. So mga kababayan, ito po yung picture na gusto kong pakita po sa inyo. So ayan po yung territorial dispute po sa may Kashmir sa India. Yung kulay po lang linya po na yun mga kababayan, ayan po yung claims ng China. At diyan po natin makikita, no, na talagang sinakop po talaga ng China yung teritoryo po ng Pakistan at saka India. At bukod diyan mga kababayan, sa territorial dispute po na yan, nagdagdag pa po ng kasamaang loob itong China. Kasi nga po, kung maalala nyo nga po, di ba, gumawa po ng bagong mapa yung China. And then,
Siguro yung iba sa inyo malamang hindi ninyo alam kasi nga po hindi naman po ito sinasabi po ng mga ibang DDEVs or kahit siguro ng mga ibang vlogger, no, na yung bagong mapa nga po na ginawa po ng China, nakafocus lang kasi tayo sa doon sa may 10 dash line. Pero mga kababayan po kasi, bukod po doon sa 10 dash line po, tinamaan din po kasi yung Kashmir sa India. So, basahin natin to dito, no? Sabi dito, China provokes India with a new official map. So, ibig sabihin, nung naglabas po ng mapa, yung China, yung bagong mapa nila, tinamaan din po yung Kashmir. So, mga kababayan, so ito na ngayon. Yan na, borders in Kashmir, Pakistan, China, India. So, mga kababayan, yung makikita nyo ang kulay blue na stripes, ayan po yung na-claim na po talaga, kumbaga inagaw na po talaga ito ng China sa India at saka sa Pakistan. Na pinaglalaban pa rin po ito ng China at even Pakistan, no? So mga kababayan kasi, dun po sa mga gago, pasensya na kung medyo madalas ako napapamura, no? Kasi nakaka-bad trip eh. Minsan nawawala ako sa ko eh. Sa manners ko, no? Kung meron man akong manners. Kasi nga mga ka-streetwise, no? Talagang nagagaguhan po talaga ako sa mga DDS, especially nga itong sila Panelo, sila Harry Roque, sila Mr. Sasot, pati yung mga ibang maka China na sinasabi nila, si Duterte rin pala, si Maudigs ganun din, na ang China daw po ay mabait. Pero mga kababayan, hindi na kasi pwedeng lokohin yung mga tao ngayon kasi nga po meron na pong internet. Ang dali na pong i-search ng mga bagay-bagay kung tayo pa ay niloloko po ng mga politiko. So paano nila masasabi na mabait ang China kung halos lahat po ng teritoryo po paikot sa China, meron po silang disputed, meron po silang inaagaw na teritoryo. Paano magiging mabait ang China, aber? Oh. So ngayon mga kababayan, no, so good job po sa ating Presidente Bongbong Marcos. 'Di ba? Kasi po pagdating po dito ng helicopter po from India, talagang mamemekos-mekos na po natin yung West Philippine Sea. So yun lang po mga ka-streetwise, no? So kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa paparating po na helicopter na galing po sa India. At ito po ay ibibigay po sa Coast Guard. Yun. So pakicomment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takeo Miyamoto. Bye-bye.